Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Isa pong batiin si Dr. Rico V. Belated happy birthday po sa inyo. At hello po sa bawat isa sa inyo. Nakasama po natin dito sa ating Daily Devotions. Now, tutuloy po natin yung ating talakayan patungkol po sa growing in faith and trust. Tayo po lahat ay dapat lumalago sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos. So, yung pinag-aaralan po natin ngayong week ay Hebrews chapter 11, kung saan po nakasaad ang listahan ng mga taong matitindi yung kanilang pananampalataya sa Diyos. At kung yan yung listahan na yan aabot sa ating panahon ngayon, nawa makasama tayo dyan sa listahan ng mga mananampalataya, nagpakita ng matinding pananampalataya sa ating Diyos. Now, yung pag-usapan po natin ngayon ay istorya naman po ni Noah. Sabi po rito sa Hebrews chapter 11 verse 7. Tanggapin po natin ang biyaya ng salita ng Diyos. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Sa Tagalog po, sa pananampalataya ay si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong o arko para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Now, yung unang katuruan po natin, faith is being sure of what God says. Pag may sinabi ang Diyos, nananampalataya ka doon sa sinabi ng Diyos at sure ka. Hindi mo pinagdududahan kung ano yung sinabi ng Diyos. Now, tingnan po natin dito sa verse 7. Sabi dito, sa pananampalataya, si Noe, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Ano yung warning ng Diyos? Noah, gugunawin ko na yung mundo. Sobrang sama na ng tao. Kailangan mong gumawa ng arko. So, binigyan siya ng babala. Si Noah bilang isang taong may pananampalataya sa Diyos, hindi siya nagduda sa sinabi ng Diyos. Nanampalataya siya ng buong buo kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. At sinunod niya ang utos ng Diyos. Faith is being sure of what God says. Now, tingnan po natin yung background sa Genesis chapter 6. Basahin ko na lang po yung mga highlights. No? Verse 5. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikanalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Now, pag tinignan niyo po rito itong mga talata na ito, makikita niyo po na sobrang sama na ng mga tao nung unang panahon. Nung mula nagkasala si Eva at Adan, dumami yung mga tao hanggang sa panahon ni Noe, umabot na sa sukdulan ng kasamaan ng tao. Kaya sabi niya rito sa verse 13, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko. Para sa inyong barko na yon, yun yung sasakyan mo at ng mga taong mananampalataya sa mensahe na binigay ko sa iyo. So si Noah po, sure na sure siya, 100% without a doubt, na yung sinabi ng Diyos gagawin niya. Magpapadala ang Diyos ng baha. Kahit na siguro ng mga panahon na yun, hindi pa sila nakakaranas ng baha o hindi sila nakakaranas ng bagyo. Unimaginable siguro yung sa time nila yung gagawa ka ng arko. Siguro parang tanong ng mga tao, ano yan? Ba't ka gumagawa niyan? And during this time, si Noah, wala siyang ginawa kundi gumawa ng barko at mag-preach. Sinasabi niya sa mga tao, manampalataya kayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, manumbali kayo sa inyong Diyos, sambahin niyo yung tunay na Diyos, at huwag kayong gumawa ng kasamaan at karahasan. So si Noah po, he was sure about what God says. Yan po ang totoong pananampalataya. Number 2 po, faith is visible
through obedience. Yung pananampalataya po, sa loob nangyayari yan eh. Si Noah, nanampalataya sa sinabi ng Diyos. Nasa loob yun eh. Nasa puso mo yun. Sa puso mo nangyayari yung pananampalataya sa puso't isipan. Now, yung ibang tao, hindi nila alam yung pananampalataya mo. Bawa ikaw, sabi mo, Kristiyano ka. Hindi naman alam ng tao na Kristiyano ka eh, kasi nasa ano yun eh. Nasa espiritu mo yun eh. Pero pag ikaw nagpaka-Kristiyano ka, diyan nagiging visible yung iyong pagiging Kristiyano. Nakikita na ng mata. Pag tumulong ka sa kapwa mo, pag hindi ka na magagalitin, mapagpasensya ka, no? Nagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Nakikita ka nila, hawak nila yung Bible, nananalangin ka, nagpapaka-Kristiyano ka sa mga tao, mahal mo kahit kaaway mo, pakitang-kita talaga Kristiyano ka. Yung pananampalataya nagiging visible through obedience. Now, si Noah po, yung kanyang pananampalataya, naging visible. Nakita nila si Noah na naniniwala talaga sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya nagpupukpok siya dyan ng nagmamartilyo siya, naglalagari siya, gumagawa siya ng arko. Faith is visible through obedience. So, unang puntos po natin, no? Faith is being sure of what God says. Alam mo, sure na sure ka kung ano sinasabi ng Diyos sa iyo. Marahil sa atin din po ngayon, no? May sinasabi yung Diyos sa atin. Kung talagang sure ka na nanampalataya ka sa ating Diyos, sinusundan iyon ng obedience. Faith is visible through obedience. So may sinabi ang Diyos, sinunod mo ang sinabi ng Diyos, doon makikita yung tunay mong pananampalataya. Kung si Noah, sinasabi niya na gugunawin ng Diyos yung mundo, pero hindi siya gumawa ng arko, peke yung kanyang pananampalataya. And number 3, faith is the means to obtain righteousness. Alam niyo po, sabi ni Apostol Pedro, no? Si Noah, he was a preacher of righteousness. Si Noah po, kaya po siya naging taong matuwid dahil po sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Actually, kung lalaliman mo pa ang pag-aaral natin, no? Ito pong barko na pinapagawa kay Noah, isa lang po talaga ang pinto niyan. Nangangahulugan, there's only one way to be saved. There's only one door. At ang Panginoong Jesucristo po ang pintuan. He is the only way to salvation. Now, yung kanyang pananampalataya, nung unang panahon, he was actually putting his faith in the gospel. Kasi solid gospel po yan, yung pinagawa. Sabi ko nga sa inyo, ang Old Testament people, ang mga nabubuhay sa Old Testament long time ago, naligtas sila sa ebanghelyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi yung totoo na naligtas sila sa mabubuting gawa. Naligtas sila dahil nag-preach ang Diyos sa kanila ng ebanghelyo. During this time, ang ebanghelyo na sinasabi ng Panginoon kay Noah ay sa pamamagitan ng isang arko. Noah, judgment is coming. May paghatol, may paghuhukom. There's only one way to be saved. Make an ark. Dapat isa lang ang pinto niyan. Symbolizing the Messiah, the Lord Jesus Christ. So si Noah po, preach siya ng preach every day, no? At by the way, yung lolo niya si Methuselah, pinakamatandang tao sa Bible, 969 years old. Nung dumating yung baha, 969th year ni Methuselah, kaya most likely namatay siya sa baha. Yung apo niya, hindi niya pinaniwalaan si Noah. Si Noah, 600 years old nung bumaha. Yung lolo niya, 969 years na nung bumaha. So probably, namatay yun sa baha. Hindi siya nanampalataya sa sinasabi ni Noah. Si Noah po, nananampalataya siya at dahil siya ay nananampalataya, itinuring siyang matuwid. Kaya po sabi rito sa Hebrews chapter 11 verse 7, by his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. At siya'y naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. Itinuring po siyang matuwid, itinuring po siyang righteous because of his faith. Faith in what? Faith in the gospel that God preached to him. So, 3 puntos po, no? Number 1, faith is being sure of what God says. Kung nananampalataya ka talaga na totoo yung sinabi ng Diyos, susundan yun ng obedience. At yung iyong pagsunod, yung iyong pananampalataya na pinapatunayan ng pagsunod, nauuwi po ito sa kabanalan or righteousness.
Now, ilang application po mula sa mga talatang ito. Number 1, trust what God says. Mga kapatid, may pangungusap ba sa iyo ang Diyos? Nangungusap ba sa iyo ang Santong Espiritu right now? Pag nagbabasa ka ba ng Biblia, may pangungusap sa iyo? Pagtiwalaan mo yan ng buong-buong mong puso. Again, dito po sa Hebrews chapter 11, sabi dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang pananampalataya ay katiyakan. Kung totoo ang pananampalataya mo, natitiyak mo na totoo yung sinabi ng Diyos sa iyo, na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Si Noah, baka nga hindi pa nakakita ng bagyo yan eh. Hindi pa nakakita ng baha, pero nananampalataya siya sa salita ng Diyos. Trust what God says. Ganun din po sa atin. Pangalawa, obey what God asks. Si Noah po, sinunod niya ang pinag-uutos sa kanya ng Diyos. At dahil po doon itinuring siyang matuwid at siya ay naligtas at ang buo niyang sambahayan. Right now mga kapatid, meron bang inuutos sa iyo ang Diyos? Sometimes ang hirap sundin. Meron ba? Napakahirap po talaga sumunod during this time. No? Kasi pinagawa siya ng arko, pinagtatawanan siya ng mga tao, 500 years old siya noon eh. Around 500 years old siya, inutusan sa ng Diyos eh. 100 years na lumipas, tsaka pa lang dumating yung baha. Isipin niyo yung gap na yon. Napakatindi, no? You keep obeying God. Kahit na hindi mo alam, ang tagal-tagal mo nang inaantay, hindi pa rin dumarating. We need to obey what God asks. Ano ba sinasabi sa iyo ng Diyos? Kailangan mong sundin yon. Number 3, live by faith every day. Sabi nga po sa Biblia, no, the righteous shall live by faith. Ang isang taong matuwid, ang isang taong tunay na Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya. At hindi lang po yan one time, big time, nagdesisyon tayo manampalataya sa Panginoon. No, it's a daily decision. Kung si Noah, nagpipreach siya araw-araw for maybe 50 years, 60, 100 years, kada pukpok siya ng pukpok ng martilyo doon, lagari siya ng lagari for that long period of time. Tapos wala pa ring ulan, wala pa ring baha. Hindi po ganun kadali yun eh. Pinagtatawanan ka pa ng mga tao mo, lolo mo, nandyan, simento sila. Tinitingnan ka, Noah, nababaliw ka na. Pero ikaw, pukpok ka pa rin ng pukpok doon. Ginagawa mo yung pinapagawa sa ng Diyos. Namumuhay ka sa pananampalataya na alam mo na yung sinabi ng Diyos matutupad. Hindi po yan one time, big time naniwala si Noah. Si Noah every day for 100 years habang ginagawa niyang arko, nananampalataya siya sa sinabi ng Diyos. So we need to live by faith every day. Mga kapatid, kung ikaw ay nahirapan ng mag-antay sa Diyos, feeling mo ang tagal-tagal na. Ito si Noah, marahil 100 years niyang inantay. Sabi na iba, 120 years niya ginagawa yung arko. Kung gaano mga katagal yon, kung ilang dekada man yon, isipin niyo po, since day one, nabubuhay siya sa pananampalataya sa sinabi ng Diyos. Now, balik po tayo rito sa talata natin, no? Alam niyo po, itong verse po na ito po ay tumutukoy rin sa mangyayari sa hinaharap. Na yung mundo natin, kung paano hinugasan yan sa panahon ni Noah, at si Noah lang ang naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo, at yung mundo ay, yung mabubuti lang ang natira sa mundo. Ganon rin po in the future. Sa final judgment, huhugasan din ng Diyos, lilinisin at tuluyang papagalingin ang mundong ito. Tatanggalin lahat ng kasamaan, kamatayan, paghihirap si Satanas at lahat ng masasamang tao, at ang matitira dito ay pawang mabubuting tao lamang. Mga itinuring na matuwid, mga taong nananampalataya sa ating Diyos. Kaya itong istorya po ni Noah na ito, hindi po ito pang long time ago lang. Ito po ay pang future din natin. Dahil someday po, darating po yung judgment. At yung judgment, sa judgment day po, lilinisin ng Diyos yung mundo ng tuluyan. Mawawashed away lahat ng mga kasamaan. At matitira po ang mga taong matutuwid na nananampalataya sa ating Diyos. So we have to trust what God says, obey what God asks, live by faith every day. Now, para naman po sa ating discussion, why is it important to live by faith every day? Bakit yung mamuhay ka ayon sa sinasabi ng Diyos, araw-araw, yung nung nananampalataya ka, nakafocus ka sa salita ng Diyos araw-araw, bakit importante yon sa ating buhay Kristiyano? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Heavenly Father,
I apologize for living according to what I see instead of living according to my faith in your word. Please teach me to trust your word and obey your commands. Grant me faith that I may not doubt your plan. Let my faith trust you with certainty. Let me experience your wonderful work. May my life be pleasing to you as I live by faith and obedience to you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin dito sa ating devotion, Anonymous, at sa lahat po ng sumusuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo sa pagtulong niyo po sa akin para mag-produce po ng mga videos everyday. Kung meron po kayo natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please share this devotion to your family and friends.